Okay. Sa edukasyon, kailangan natin na yung Mindanao malagyan ng tamang edukasyon. Kasi, halimbawa yun na mag-aaral alam nila bumasa ng libro. Pero ito mga technical work na dapat mabuhay sila ay wala. Yung mga driving, halimbawa, mga vocational education. Kahit tayo man lang ang mabigay sa mga pobre, kung matuto sila mamekanik, lahat, carpenter, mabuhay na sila. Ay, hindi na sila makapunta ng gira kasi marunong na sila maghanap ng pera para mabuhay yung pamilya niya. Yun na, naalam ko. Hanggang maliit pang edukasyon natin, ekonomiya natin sa Mindanao, hindi pa tayo pwedeng magsiparit sa Republika ng Pilipinas. Lalo na kung hindi magkaintindihan kasi mag-uubusan tayo. Kaya nandiyan lang kami sa autonomy para maminima sa kulo. Sana kung sincero ang presidente natin na merong grupo na gusto niya autonomy, bakit hindi bigyan ng tunay na autonomy? Para makita kung anong umpisa natin as a sample of peace and development. Paano kami na gusto namin hanggang ngayon kulang pangyarihan ng autonomy? It means, pangyari sa kami na blame sa Mindanao, gira sa Mindanao. Ang suporta ng national government sa amin lahat na makapatay ng tao. Sundalo, bala, bomba. Ganyan bang way to solve the problem? Sundalo ang ibigay, lahat ng armas na malakas. Kaya kami, kahit na maliit kami, sinubukan namin mag-aral kung paano kami magkaroon ng armas. Kung ngayon, meron na marunong gumawa ng bala sa amin ngayon. Bala ng Armalite, bala ng Garan, bala ng importin. Meron na. Marunong na kami gumawa ng local 79. Bibili kami ng bala ng 79, national rin. Parang ginuwin din ng bala. Yung bala ng 79, nabili namin, ginuwin yun Ang ginuwin ng putok. Pero ang 79, local, Mindanao min. Kaya medyo nirapan yung sundalo natin kasi marami na kaming nagawang initiative na para makalawan kami. Pero kami nga nasa autonomous, kaya nandito kami actually final. Isa ito na pagmamahal namin sa gobyerno. Isa ito na pagmamahal namin sa kapatid namin Kristiyano na sa kasundaluan. Na mula nung natatag ang autonomy, ceasefire 1996 peace agreement, final peace agreement, isa na ako nawala na sa gira nakatayo ng eskwelahan dyan Ay, ang focus on education kasi pati ako hindi ako nakatapos mag-aaral So, ngayon masaya ako dahil kahit paano mayroon na kaming building school para sa area dito sa mga remote area na pobre. Kung gulo na ako ng military ngayon, sinira naman yung education, economic unity ng tao. Kasi dito sa Mindanao, brothers, tell you, I am working for unity of the tribe, your tribe. Kaya I make my you read my quarter, Autonomous Tribe People Mindanao Region. Ito yung pinag-usapan namin ni Secretary Doresa na gawain ko. Kaya nandyan yan. Yung tribe means tribe peoples, Muslim, Christian, Islanders. These are the major tribes in Mindanao na kailangan ng pagkakaisahin ng gobyerno. Christian, Muslim, Islanders. So, lahat ito, mag-iisa kami. I have my vice chairman ng Christian Appeal. I have my vice chairman ng Islanders. Para lahat makasama ko for peace and development.
Kung walang kulang na dumating kayo, I have my secretary, si Christian also. Mas magaling pa sa akin. Wala akong pinipiling tribo dito as long as magkaroon kami ng unity. To cooperate the national government to look for means of peace and unity in Mindanao. Pero sa mga local government, wala silang ginawa. Gusto nila mag-away-away. Wow, may lupa. Ay. Oh. Sir, ano naman yung naging effect, long-term effect ng mga labanan dito? Anong? Ang epekto ng mga labanan dito sa area sa tao? Alam mo ang epekto ng mga labanan sa Mindanao? Nakabakwit ang tao eh. If you can go to Maguindanao province, all people are evacuated. Even in Pikit. Na kapag nawala ka sa lupa mo, wala ka ng pamumuhay. Kaya sana mawala na yung hira. Kaya, kung gusto ng government na minimize ang hira sa Mindanao, lahat naman ang iniingi namin na dapat makatulong sa peace and development, ibigay sa amin. Okay. Halimbawa ng leader ng halimbawa isang munisipyo na composed of population of Muslim. Kailangan mayor yan, Muslim. Okay. Andun naman sa lugar na karamihan ng Kristiyano, kailangan Kristiyano rin ang maging leader doon. Doon sa Islander, ganun pa rin. Then, tulong ng nasyonal, equal yung tulong doon para ma-develop lahat. Kaya ngayon sino lang magaling mag-English, pupunta Malacanang, yung malang matanggap. Kawawa naman kami dyan. Okay. I remember when we went to Malacanang, 2006. Pumunta kami ng Manila, Malacanang. We were called by Remita. Doon kami breakfast meeting sa Malacanang. One of our companion, chairman, Dato Alano Bansawan of Sultan Kudarat, nahurt ng polis doon sa gate. Bakit? Nakamaong pantalon. Nakamaong. Kaya hindi namin alam na maong. Kaya hindi allowed sa Malacanang. So, nung nalaman ko yun, I call Hermita. I call, sir, mayroon kami kasama na kulong doon sa gate. Ay, bakit? Immediately pa yun, chairman pa. Alano Bansawan, namatay ngayon ng sakit. Nakamaong siya. Sabi niya, bawal nga sa Malacanang maong. Pero sige na, kinuha yung silipon niya, tinawag ng polis. Padaanin niya. Kaya isang oras lang kami doon sa loob. Kaya si Maggie, hindi namin alam yun. Okay. So sabi ko, kawawa tayo. Pati maong makakulong sa atin. Hindi man namin alam na bawal yung maong na gagamitin na papasok ng Malacanang. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Nangyari sa buhay namin ito, totoo ito experience ko. Okay. Kahit yung minsan hindi namin alam na hindi bawal pala. Bawal, wag kayong magmaong kasi hindi ko alam sa Kristiyano, kay Muslim man yun. Hindi, siguro lahat ng siguro. Pero lahat yun siguro, ganun. Pero yun ang isang karanasan ko sa Malacanang. Pero ito nga, pag-operate ng military, como Muslim, ang tingin nila lahat yung rebelde na katulad natin. Kung mayroon tayong kapatid na napatay, walang kasalanan, nasisip natin, gumaganti lang tayo. Dagdag naman number ng rebelde doon. Ito yun. Yan na sir yung ibang na-interview namin. Yun ang
Yun ang mga rason nila bakit pumasok daw sila sa Rebelde. Ang iba naman, sir, yung abuses sa kultura at sa mosque. Pwede mo kami, sir, na bigyan ng crash course tungkol sa kultura. Ganito. Anong gawin tapos hindi dapat gawin? Sa kultura, kailangan, kultura ng Muslim dapat i-respeto. Kasi we also respect the culture of a Christian. Kasi atin yan eh. Bawat isa may kultura. Doon naman sa mosque, I remembered, Piuguto Cotabato, you see Aliusan, upon reaching of Aliusan area, dyan sa barangay Nalpan, Pagangan. May mosque dyan na natamaan ng bala, ng army. Paano hindi matamaan na nandun nag-cover yung kalaban? Paano yung ganyan sir kung nag-cover yung kalaban yung sa loob ng Nandun sila, yung imay, nandun sila sa loob ng simbahan. So bawal yung ganun? Ang claim ng imay naman, pati mosque, tinamaan ng bala. Tama kasi ang kalaban ng gobyerno, yun ang pumasok doon sa mosque. Ay halimbawa, ikaw ang sundalo, ako ang imay, andun ako sa loob ng mosque. Babarilin kita, may baril ka, paano, anong gawin mo? Hindi mo gumanti ka? Ano nangyari sa military? Paano nila hindi mababaril yung mosque na nandun yung kalaban nila, na bumaril sa kanila? Hindi ko kinakampiyan ng military, pero this is a real situation in Cotabato. Wala naman sinira ng sundalo diyan ng mosque na walang kalaban. Oo, dito ako sa mainland, wala akong alam. Pero nung nakabakwit yung tao ng barangay, lahat, wala na magsimba, doon sa simbahan. Yan, parang sinira rin ng simbahan kasi wala ng tao eh. Yun lang. Dahil mga rebelde yung tao doon. Alam mo, ang sundalo natin sa Pilipinas, there also may batas na dinadala. Actually, mayroon din nakalabag ng human right, pero hindi naman gaano. Sa inyo, sir, anong gusto i-suggest nyo doon sa mga sundalong hindi pa nakaranas dito tapos ma-assign dito? Ano yung gusto nyo i-suggest, sir, para hindi makaapak sa kultura ng ang kwan lang dito, kung pwede lang, gawin nila. Wag na naman yung tingnan ng Muslim na lahat rebelde na. Kasi ang iba dyan, yung sundalo na galing sa Manila, innocent about Muslim. Kapag Muslim talaga, rebelde ang pagtingin niya. Wala na. Tapos marami na kulong dyan na yung mga Muslim, maraming pariw-pariw ang pangalan. Magpapariw pa ng family name. Ang nahuli yung walang kasalanan. Kasi pariw ang pangalan. Nawala na kami rasong kasi sabi ng attorney, yun, pariw-pariw man lang kayo. Kasi mabilis yung pagdemanda. Yung abogado naman, sino nasabi doon, yun na ang kasuhan nila. Pero ang dito, maliit lang yan. Dahilan. Subukan natin ipamigay yung lupa. Tapos, i-respect ng government yung tao na malagay natin doon. Lagyan ng livelihood. Kahit na may lupa na Muslim, kung hindi mabigyan ng livelihood, wala naman silang kapital kasi natagal ng gira sa Mindanao. Naubos na nila yung kayamanan sa pagbakwit. Ako nung wala pang peace agreement, kahit hearing wala akong ayok. Kahit hearing wala. Kahit ganito mga anyo, wala akong tanim kasi pinuputol ng military yung tanim namin sa bundok. Yung mga kamote, binubunot yan. Lubit, tinibas. Para hindi kami makakain. Dati ito, naranasan ko. Mabuti lang kaya nandyan ang peace agreement eh. Kaya, sana, re-respecto ng government yung peace agreement at gawin pa nila concrete yung peace agreement natin.
Kapag putulin na yan maging zero na yung nangyari. Importante yung peace agreement, mahigpitan pa yan. Katulad ng autonomy, dagdagan pa nila yung area ng autonomy Yung para sa nakalagay sa nakalagay. Baka may idagdag si Yun na lang dagdag ko. Salamat ako sa inyo na napunta ninyo ako at tanungin kung ano dapat may tulong ko kung paano masolusyonan ang problema sa Mindanao. Yun ang una-una, makadimang ko sa national government, bigyan ng solusyon yung lupa problem, land conflict between Christian and Muslim. Ay. Kasi nalugi yung Muslim dahil hindi marunong kumilos ka, hindi marami sa Muslim hindi marunong. Non-educated talaga. So, they cannot follow up the application. Akala niya yung application, titulado na yan. Maghintay na lang hintayan. So, makita naman ng iba yung lupa na application na sinapawa naman yan dahil sa pera. ibang pangalan niya. Ibang pangalan na. Kaya itong dinar sa amin, sa Mindanao, marunong eh. Marunong magkuha ng pera. Pera ang dahilan dito sa Mindanao. Sapaw-sapaw. Makikita namin, mayroong mga tao sa Manila na hindi na nakapunta sa Mindanao, na may lupa na sa Mindanao, titulado pa. Hindi ko lang masabi ang pangalan kaya hindi ko nawakan ngayon ng... Pero nangyari na ito sa amin dito sa Mindanao. So, the best solution, expansion of autonomy, at saka development, continue development, education, at saka huwag naman lahat ng Muslim sa Mindanao i-rebelli ng tingin ng gobyerno. At saka yung lahat ng mga opisina, kung sino Muslim na qualified, kailangan makatrabaho doon. Mahirap naman kami kasi kahit na may qualified sa amin, hindi makapasok sa opisina. Ayaw ng mayor na may Muslim sa kanyang opisina. For example, itong Matalang Municipality. Dito na ako nagtigulang. Dito na ako tumanda. Si mayor dito na rin tumanda. Pati recommendation ko hindi niya matanggap. Basta Muslim, ayaw. Ano ba yun? Hindi maglayuan? Kapag sana yung local government, mabilis mag-solve ng problema. Halimbawa, Muslim, Christian, conflict about land. Puntahan nila yung mga tao na nag-away. Bakit ka nag-away? Ano ba yung dahilan? Kung ano ang katarungan ng Muslim, ibigay sa kanya. Kung anong katarungan ng Kristiyano, ibigay sa kanya para wala na yung gulo. Sila ba napapalaki? Pinabayaan nila. So, they call militar again to operate at Muslim kasi nag-squat. Yun na. Gulo naman, rido naman yung nangyari. So, yun po ang masakit ko sa inyo. Expansion of area of autonomy. Bigyan yung mga leader ng Muslim ang katungkulan sa kanilang mga area of responsibility. Okay. Kasi ngayon, kami mga MNLA, parang wala na kami. Kasi local government na at saka national na nag-solve ng problema. Hindi na kami, hindi katulad sa inyo na kukunin ang katarungan ng bawat isa. Parang wala na kami. So, ano mangyari? Lalaban kami. So, paano masumpo ang laban? Yung binigay sa amin ng autonomy, sayang yung pirma ni President Marcos. Mananiwala na yung Bangsamoro na aalis na yung independent, autonomous na lang. Pero malaki na
sansayan sa government na malutas. Ngayon, wala pa. Tagal na. North Cotabato, ayaw ng tao sa North na maging part ng autonomy itong North Cotabato. Bakit idaan pa sa plebisito? Ang karamihan dito, Christians. Siguro mga 3% lang kami sa Christian dito sa North. Hindi kami manalo. Sana, wala na. Order of the President. Kailangan. This province part of autonomy. Tapos na laban doon. So, maraming salamat. I wish to meet you again. Thank you for your coming.